welcome to another episode of Immigration at Iba Pa, kung saan dinidiscuss po natin lahat ng mga immigration matters about Canada immigration and of course pati na rin yung mga legal concerns nyo. Ako po si Jean Aguilar and of course kasama natin ngayon ang ating favorite Filipino-Canadian lawyer, si Attorney Jake Aguilar. Good afternoon, Attorney Jake. Magandang hapon, Jean. Magandang hapon po sa lahat. Ayan, so we have another exciting topic. So, very recently, nagkaroon ng changes. May nilabas actually ang IRCC last June 12. Very recent lang, just a couple of days ago, about the changes sa OINP. So, yan, i-discuss po natin yan today. And of course, we'll also give in to your questions. May Q&A tayo ulit later today. And pati yung mga previous questions na hindi natin na-discuss, so pipilitin po natin masagot yan ngayong araw na ito. Yun po. So, ina-encourage po namin kayo na magpadala po ng mga tanong nyo katulad po ng dati. Pipilitin po natin sagutin lahat. At saka yung mga hindi nga po nasagot noon, ngayon po natin yung sasagutin. So, ihanda nyo na po yung mga tanong nyo. Sa ngayon po, yun nga po, i-discuss namin yung update about OINP. Yes, or Ontario Immigration Nomination Program. Ano? So, ayan, para sa mga kababayan natin na interested to apply for OINP. So, may mga bago po tayong changes. Very recently, nilabas ng IRCC. So, can you give us a little more information about this, Attorney Jake? Yes po. So, basically, by July 2, ang ano na po, may bagong system yung sa OINP, yung expression of interest, magiging employer-driven na siya. Ibig lang pong sabihin sa employer na mag-i-initiate ng application. Okay. Dati po kasi, yung employee ang nag-i-initiate. Yun nga po yung tinatawag na expression of interest. So, ngayon, ang change is hindi na yung employee ang magsisimula ng proseso, yung employer na po. Anyway, kailangan din naman talaga yung participation ng employer kasi kailangan din talaga ng job offer. Correct. Sa ngayon lang, bago ka mailagay doon sa portal, yung employer na nga po yung magsisimula ng process. So siguro, konting discussion. So bakit may ganong what was klaseng the change? reason behind para it? saan Ano? ba yun? Yeah. Dati nga po kasi siguro, may mga tao na naggagawa ng profile na wala namang job offer. Kasi sa profile or sa expression of interest, you can put there whatever you want. Tapos, tsaka mo na lang pag na-invite ka na, tsaka mo na lang sasubmit yung mga requirements mo. So, yung iba nga siguro naggagawa ng ganon kahit wala naman talagang job offer. Kaya na-invite sila. Para bang nasasayang yung invitation kasi hindi naman pala sila ready. So anyway, para mas bigyan ng mas mapaganda yung integrity ng programa. Correct. Ginawa ng immigration na ano na po, yung employer na mismo ang gagawa ng profile or mag-start ng process. So yun lang naman po yung change by ano na po ito, July 2. So actually we do have like a short chart like to summarize kung ano yung mangyayari, changes to the OINP job offer stream. Right. So ito po yung konting timeline ano. So from June 20 to July 2, wala muna silang tatanggapin. Na new expression of interest. New expression of interest, yes. So about 2 weeks po na period na wala munang panibagong expression of interest. Tapos by June 21 and 22, tatanggalin na po sa system yung mga existing ano. Ayun, So by that time, na. wala muna. Parang they will start afresh. Parang ganun. June 27 to June 29, yan, close talaga siya entirely. Siguro, ayusin nila yung sistema, purge nila yung mga data. Siguro, I don't know exactly kung ano gagawin nila, pero yun nga, parang nililinis nila yung system. Tapos by July 2, yun, totally new system na, which is new yung nga po, employer-driven. Yeah. Wala naman ding masyadong, especially dun sa mga lehitimong may mga job offer, wala namang masyadong magbabago sa inyo. It's just that, ang mag-start nga po ng process is yung employer nyo. So, inform nyo na rin si employer nyo na kailangan nilang i-start yung process for you. Ayun. So, kailangan meron din silang profile. May
employer profile Right. ang inyong mga employer. Yes po. So yun, just to reiterate, yung mga job offer streams that will be affected are the foreign worker stream, international student stream, and in-demand skills stream. Right. So, dun sa part na yun, wala naman nagbagay kasi kailangan din naman nga talaga ng job offer doon. So, kumbaga hindi naman to additional burden doon sa mga applicants. Parang ano lang, yung nga, change of system to improve the integrity of the process. Ayun. So kung may mga existing expression of interest po kayo, it will be automatically withdrawn within the periods of between June 21 and 22. So wala naman po kayo kailangan gawin. Automatically mawi-withdraw lang yung inyong expression of Yeah. interest. Or na wala pa. Oo. Pero by July 2, yes. meron Yun. kayo By kailangan July gawin. 2, si employer nyo na Yeah. yung may kailangan gawin. So, kailangan nyo i-inform yung inyong mga employer about these new changes. And Right. abang-abang lang po dun sa portal na ilalabas ng IRCC regarding OINP, employer portal. Yes po. Okay. So, kung may mga questions po kayo regarding that matter, pwede rin po kayong magtanong ngayon. And yeah, we can move on actually. Marami tayong Na-miss last week. na-gather na questions which we actually would like to discuss. And of course, yung mga live questions natin from our audience, please feel free po to ask your questions. Now is the opportunity to ask Attorney Jake whatever immigration or legal matters you have in mind. At kung gusto niyo namang i-share yan sa public, why not? Diba? Ayun, sige. Let's start with the question. So, work permit. Ayan, mainit-init pa rin yung topic na yan. Marami pa rin nagtatanong Yeah, marami pa rin po. about work permit. So, we have one from Idelaida Guanzon in the YouTube Filipino TV channel. We are a family of 3 with student permit, open work permit, and TRV. Our permits are expiring 2 months after my graduation. I will apply for PGWP with my child. What can you advise to my spouse for him to continue working? Meanwhile, I am looking for selected tier 2, 3 jobs. Right. We are pressed for time and cannot afford to lose the job of my husband. Right. So, marami nga pong nasa ganyang sitwasyon. So, dahil nga rin sa paghihigpit sa spousal open work permit, so yung mga spouses natin, nahirapan silang makakuha ng extension nga ng spousal open work permit dahil ngayon may requirements na dapat ikaw na principal nasa tier 0 or tier 1 or tier 2 or tier 3 na nasa listahan. Ayun. So kung hindi nyo nga po magawa yon as per our The rules in IRCC. hindi yung nagtanong as per for sa Miss kanya Adelaida. na Oo. hindi niya at least hindi niya ma-foresee na makakakuha siya ng ganong klaseng trabaho. Ang other way lang po is yung husband niyo dapat makakuha siya ng LMIA. Yeah. So, I know na hindi ganon kadali yun, lalo na ngayon for low wage stream. Nakapost po yan doon sa mga cities nga po na mataas ang unemployment rate. The other way na lang po is to apply for visitor record or worst case scenario, like consider nyo rin umuwi muna. So, kumbaga, it's always there, andun yung option na yon. Pero kung ang tanong nyo is paano siya makakapagtrabaho pa din, LMIA lang po talaga yan. As of now po Or yun talaga, nga po, kuha kayo ng trabaho na nasa tier 0 or 1 or tier 2 or 3 na nasa list. Yun lang po talaga, wala tayong As of now, tayong magagawa doon kasi yun nga po, kasama yan sa paghihigpit talaga din ng immigration sa ngayon. One last thing, I'm not recommending this, I'm just saying na may ganito. So, mag-ingat po tayo dito sa sasabihin ko na pwede kayo mag-extend and it can give you maintained status pero just for a while. Siguro 1, 2 or 3 months na meron kayong maintained status pag nag-apply kayo ng extension pero walang kumbaga walang basis kasi nga yung Kung tier walang kung wala kayo dun sa tier 0 or 1. Yeah. So habang naka-pending yung application for extension na yon ng husband niyo, merong tinatawag na maintained status, somehow makakapag-work siya for a few more months until lumabas yung final decision, which you should expect na mare-refuse nga yon. Pero pag na-refuse yon, mawawalan ng status yung
husband mo Ayun. right away unless na meron kang other status like a visitor record. So medyo ano po yun, complex yung nabanggit ko. Pero maraming nga din gumagawa niyan ngayon kaya somehow nga naghihigpit na rin si immigration dyan. Pero yung part na yon hindi pa naman masyado. Kumbaga, yung maintain status, andun pa rin naman yun. And again, I'm not recommending that. I'm just saying that for your information. Right. Kasi minsan, yung iba, well, kayo naman na magdidesisyon Correct. magdidesisyon yan ultimately. Para sa kanila, they feel that it's worth it na makapagtrabaho ng additional 1, 2, or 3 months. Diba? So, but anyway, that decision will be up to you. Okay. Ayun, sana Miss Adelaida, we were able to answer your question. And of course, ayan, nakikita na natin ang mga questions sa Attorney Jake Live. Yes po. So let's give way to these live questions bago pa sila mawala. Ayan, hello, JL Magalso. Attorney, ask ko lang po, hiwalay na po kami ng asawa ko. About 10 years na po. May common law po ako ngayon dito sa Ontario. Mahigit 1 taon na po kami living together with baby. Pwede ko bang isama common law ko sa pag-apply ko ng PR? May family na rin po pala yung ex-wife ko sa Philippines. Nag-file na po ako ng simple divorce sa court dito sa Canada. So, yung mga ganyan po, I think malinaw ang sagot dyan. So, pwede po. Pwede nyo siyang i-sponsor, gawa ng more than a year na kayo nagsasama bilang common law spouses. So, dito nga sa Canada, hindi naman kailangan na yung i-sponsor mo is kasal kayo. Common law works. Kumbaga. So, yun nga. Pwede niyang isama sa PR Yeah, application. ang importante, ang sabi mo, hiwalay na kayo dun sa una mong asawa. So, even if na kayo yung legally married dun sa una nyong asawa, pero hiwalay naman na kayo, that should be enough. Again, wala namang, ang Canada hindi nagre-require actually ng for any formality for the separation. Evidence, yes. Canada will require evidence, but not formalities like, for example, pupunta pa kayo sa court or things like that. Hindi kailangan yon. And then the fact na nagsasama na kayo bilang common law partner, kailangan nyo lang din nga ng evidence doon, which is, sabi nyo, mayroon kayong anak. Yun ang, I would say, one of the best evidence na pwede nyo ibigay. Excuse me. So, yun po, yun yung straightforward answer doon sa tanong. I think po na pwede nyo siyang sponsoran. Simulan nyo na po kasi para kahit pa paano, baka magkaroon pa ng work permit din yung, yung spouse ninyo or common law spouse. Sasama niya sa application for PR. Yes po. So, maliwanag po yung sagot dyan. Okay. Thank you, Jess. And we have another question from Dean Mavico. Tama ba? Si Dean Mavico. Nasaan na siya? Hello, good day. Question lang po, allowed pa rin po ba madala yung anak dito sa Canada? 16 years old. I'm currently holding close work permit expiring in 2026. Okay, so sasama nyo dito yung anak nyo na 16 years old, pwede naman po yun. So, Pwede mag-apply. Yeah, marami pong nakakagawa nun. Yung application niya, separate yon. So, you can start with a study permit siguro muna para pagdating dito nung anak nyo, pwede siyang mag-aral. Case-to-case basis din po yan. So, syempre, hindi porke nag-apply kayo, ma-approve na. Depende yan sa officer. Ang kailangan lang naman nyo ding ipakita sa officer para tumaas yung chance nyo na ma-approve is legitimate yung pagpunta niya dito. Yun nga, yung mag-aaral. Kung pwede nga, naka-enroll na siya somehow. Or I don't know. Depende kasi sa school kung ano yung mga requirement nila. Pero kung merong acceptance letter, maganda yon. And of course, yung funds, kung kaya nyo ba siyang tustusan habang nandito siya, kaya nyo siyang buhayin, kailangan nyo bigay ng pabahay sa kanya, pagkain, damit, yun lang naman, basic necessities. So, kailangan yung isatisfy nyo si officer na kaya nyo siyang suportahan. And lastly, yung kailangan satisfy si officer na uuwi lang din yung anak nyo sa Pilipinas, kumbaga, after na mag-expire yung study permit niya. So, yun lang naman po yung mga basics. So, pwede. And later on, siguro, ang plano nyo rin po, I can just assume na gusto nyo rin maging PR at kung eligible kayo sa PR, pag naging PR kayo, definitely makakasama yung anak nyo kasi minor pa siya, 16 years old. Okay. Thank you din sa iyong question. Another one we received from Jess Goots.
Meron si Jess Goods. Nauna yata siya Nakita kaysa ko kay siya Rod Nation. Yeah. kanina, yeah. Nasa Nakita ko taas siya. kanina. Anyway, I can see here sa sa cellphone ko. Basa. Yeah. Hello, Attorney Jake. Tanong po, spouse ko po, sinali ko sa peer application through Agri-Food Pilot. Pero sa immigration niya, nilagay namin out of status. Tapos nag-exit si spouse, tapos bumalik. Gamit po yung ETA, tapos na po kami nag-inform sa IRCC, nandito na siya ulit sa Canada. Ano pong possible additional request sa kanya? Galing Teka. sa officer. Thank Dito you. parang nasagot na natin to last week. But anyway, we can Siya ba yun? we can answer it again Oo. para dun sa mga nakamiss somehow. So kung nandito na po siya, pwede siyang isama dun sa application. Yan, nag-exit naman siya and then bumalik. So walang issue. Tapos sabi niyo, nawalan siya ng status pero somehow nakabalik. So ibig sabihin, okay na din. Temporary lang yung pagkakaalis niya ng status. Tapos ang kagandahan ng sponsorship din kasi, at least for now, ano po, yan, ang policies pwede magbago, but at least for now, from what I know, kung nag-i-sponsor kayo ng spouse nyo na walang status, nabibigyan pa rin siya ng status na approve pa rin yung permanent resident application niya. Medyo ano nga po yun, sabihin natin maluwag ang immigration sa ganyan. At least for now, pwede nga sila maghigpit later on. Pero kasi supposedly nga, hindi rin dapat yun na-aprubahan kasi once na nawalan ka ng status, ibig sabihin may violation ka eh. Hindi mo sinunod yung patakaran or yung privilege na binigay sa iyo noon. So may violation ka and that violation somehow can prevent you from obtaining status. But again, for now, maluwag pa si immigration pagdating sa ganyan. So pinapayagan pa nila. At least from our previous cases din, yun po ang resulta. Kahit wala ng status na bibigyan pa rin ng status. But anyway, so far nga po, as you've mentioned, nakabalik naman na siya dito sa Canada. So ibig sabihin, may status na siya. Pwede rin nga siya mag-apply ng open work permit kung sakali, kung gusto nyo. Kasi may status naman siya dito sa Canada. Ayun. Okay. Thank you, Jess Goods. Ayan, nasagot na namin ang iyong question. Sana nasagot namin yon. And we'll move on to another question from Rod Nation. Good day, Ma'am and Sir. Ano pong mas magandang option? Magpakasal sa Pinas or common law sponsorship na lang? Thank you and have a good day. So magandang question yan. Magandang discussion yon. Unang-una, depende rin sa inyo. So preference kasi yan eh. Yung pagpapakasal or common law, preference ng tao, kayo po yung mag-decide. Pero kung sa immigration naman, kung meron ba siyang advantage or what, yan, pwede natin i-discuss. Kung kasal po kasi kayo, wala nang paghihintay ng isang taon ba. Pag common law kasi, you need to wait for at least 1 year yung common law relationship na yon. Sabihin, nagli-live-in kayo for at least 1 year. So kung willing kayo maghintay, okay lang din. Doon kayo sa pathway na yon. At saka common law, ibig sabihin, nagsasama nga kayo. So, ibig sabihin, nandito siya sa Canada, So, at least yun ang understanding natin doon. And then, kung nandito si spouse, so pwedeng inland application, pwede rin siya magkaroon ng work permit, open work permit. Ngayon, kung magpapakasal naman kayo sa Pilipinas, yun nga, yung waiting time na 1 year, hindi na yun applicable. As soon as lumabas yung marriage certificate ninyo, proof of marriage nyo, that should be enough. Pwede na rin kayo mag-apply for sponsorship. Yung pagpunta niya dito, depende kung mayroong siyang visa, Pero kung nasa Pilipinas lang siya muna, wala pa siyang visa, outland yung application, hintayin yung matapos yung application na yon. So, usually mga 1 year po, more or less ang time frame para sa sponsorship. Okay. Thank you, Rod, for your question. We hope we were able to answer the questions that you've asked. Ayun, may pahabol si Dean Mavico. Cook position po dito sa Canada. Siya yung kanina na gusto niyang dalhin yung anak niya. So, Okay. yeah, pwede naman po. And then, we have another one from Ray Balasta. Sa bagong portal po ni OINP, makakaapekto po ba sa hinihintay kong nomination? Possibly Thank you. po. Kasi kung may nomination kayo na hinihintay,
yun nga po, para bang magre-reset sila. Mhm. So by, July 2nd. hindi, yung kailan ba sila magpo-purge nila natin. Magpe-purge nila yun sila Oo. June, June 21 to 22. Ayan, mawi-withdraw. automatically Yeah. withdrawn. So it will be as if wala kayong application. So hindi kayo manonominate kasi wala kayong application. So by June 21 to 22, mawawala yung application nyo. And then maghihintay kayo until July 2 na. Kasi in the meantime, wala muna silang tatanggapin na any application. And then pag nag-reopen sila ng July 2, kailangan i-renew nyo yung expression of interest. Pero this time nga po, ang Yung employer employer nyo na na. mag-start ng process na yon. So, by now po, ang pwede nyo gawin is inform nyo na si employer nyo about these changes para makapaghanda sila na by July 2 sana, kapag ano na rin, Mag-register sila sa register na rin po employer sila doon portal. sa panibagong portal. So, mag-ready lang po sila. Okay, thank you, Ray, sa iyong katanungan. Okay, ayan, may na-receive din tayo from Kelvin Roy Padilla, Ocon. Good afternoon po. Pwede po ba ako mag-apply ng Bridging Open Work Permit kahit wala pa po akong ITA? Salamat po. Hindi pa po, Yes. kasi yung Bridging Open Work Permit, usually po, inaalaw lang yan. Unang-una dun sa mga PR programs na merong Bridging Open Work Permit na provisions. And then, dapat nakasubmit na kayo ng PR, yung PR mismo. Kasi kung naghihintay pa kayo ng invitation, ibig sabihin, wala pa kayo dun sa stage na yon. So, hindi pa applicable yung Bridging Open Work Permit. Pagka po invite na kayo and Pag nakapag-submit na-acknowledge, na. Okay. yeah, actually So yung mayroon iba, pang a few stages bago nyo maabot yung stage na pwede na kayo mag-apply for Bridging Open Work Permit. Depende po yun sa kung anong pathway yung in-applyan. Ano? Minsan, just getting the acknowledgement of receipt, they would also indicate there na you may now apply for a Bridging Open Work Right. Permit. Explicit. So, yeah. Depende po yan sa said program. naman Kaya tingnan nyo mabuti kung ano yung nakalagay doon sa program nyo at saka doon sa communications ng IRCC sa inyo. Okay. Thank you, Kelvin. Sana nasagot namin yung questions mo. Ayan. So, mag-send in lang po kayo ng mga katanungan nyo ngayon. Sige po. Again, you are free to do that and we would be happy to answer the questions. Si Attorney Jake ang sasagot mismo ng inyong mga katanungan live. And, yan. Yung mga hindi namin nasagot po from the previous episodes, we can go back to it. Attorney Jake, Ayan, while waiting for the rest of... humabol. Unahin muna natin si Sino ang Ano humabol? mabagot? Tingnan natin. Kelvin. Si Kelvin pa rin. May additional Okay. info. Additional info. Submitted na po last January 8, 2025. Tapos wala na pong update mula nun. Pilot. Kailangan Ano mong po yung intayin. nasubmit? Yung PR application? Yeah, Pilot daw. I see. Oo. So, kailangan mong intayin. Ano, Kelvin? Kailangan mo pa rin ng acknowledgement of receipt. Right. So, yun po yung pinakauna, acknowledgement of receipt para mayroon tayong proof na natanggap na ni IRCC at pinaprocess na nila. Okay. Pwede ka mag-follow up. I-follow up mo. Yeah, medyo matagal na rin. Yeah. January pa, so June na ngayon. Follow up Pwede mo na kay mag-follow. RRCC through web form. Pwede ka rin tumawag. I think they have a hotline na provided sa website. So you can always check and follow up. Yeah, lalo na po kung mag-expire na yung status nyo. Ano po? Okay, Kelvin. Thank you. Ayan. So please just keep your questions coming. Okay, doon na tayo sa message lang po offline kayo. questions. Okay. So sige, balik tayo. Mga question pa for work permit. From LA of Quebec. Ito, I think we received this a couple of weeks ago. Currently working in Quebec with closed work permit with LMIA. Want to inquire if it's possible to apply for open work permit and my visa is valid till May of 2026. Ano yung tanong? So, currently, nag-work daw siya, closed work permit sa Quebec. Okay. May LMIA siya. Right. But she wants to inquire if it's possible to apply for open work permit. Okay. Yung visa niya daw is valid until May 2026. Yeah. So, depende po, of course. Depende kung eligible ba kayo for open work permit. Usually nga po, ang eligible dyan, kung spouse kayo ng isang worker or international student. So, simulan natin doon sa worker. Kung yung spouse nyo is nasa
work na tier 0 or 1 or 2 or 3 na nandun sa list, pwede kayo mag-apply for open work permit. Or kung international student yung spouse nyo, tapos na-meet niya rin yung criteria, I think master's or PhD program siya, and taking some specific courses na eligible, pwede rin yun. Or kayo mismo, kung international student kayo at nag-aral kayo sa isang designated learning institution, pwede yon. So, pwede kayo mag-apply kung eligible. Pero syempre nga, kung hindi kayo eligible, then hindi pwede. Ayun. So, merong mga... So, yun po. Depende sa sitwasyon nyo. Okay. Thank you, LA. Sana nasagot namin yung question mo. We have another question. I think from YouTube din ito. Need help po sana yung kapatid ko kasi kasama po sa natanggal. Dahil di makakakuha ng LMIA yung employer nila. Right. Now, may 2 months na lang po siya to stay. Is there a way po ba para makakuha siya ng LMIA or LMIA or employer na magbibigay sa kanya? Thank you po sa magiging sagot. Possible pero very challenging nga po. Again, sa LMIA po kasi, unang-una, it takes time. Sa ngayon po, may mga umaabot ng 1 taon actually. So, kung 2 months ang pag-uusapan, kulang na kulang yung 2 months na yon. And then, may restriction nga po sa low wage stream, at least for now, dun sa mga cities na mataas ang unemployment rate. So, kahit pag gustuhin ng employer nyo na mag-apply for LMIA, hindi pa rin sila pwede unless na nandun sila sa exemptions. Yeah. Or, tsaka yun nga din, unang-una pa lang, yung paghanap ng employer na yon na willing mag-apply ng LMIA, challenge na rin. So, dun pa lang, mahirap na karamihan din kasi ng employer is ayaw mag-apply ng LMIA kasi nga magastos para sa kanila at saka maabala din sila. So, marami pong challenges pero, hindi naman siya imposible, pero napakahirap lang at least sa sitwasyon natin sa ngayon. Ayun, yeah. Medyo mahirap po talaga makahanap ng employer. Lang po talaga ang options natin. Exit muna siguro. Panandalian lang naman yon. I'm pretty sure na pag gumanda na ang sitwasyon, makakabalik naman din ulit. Or kung gusto nyo magstay, visitor record lang po muna yung applyan. At least makastay siya. To maintain the status, visitor record. Okay. So, we have another one. Mrs. Reke. Hello, sir. I was asked to pay 380 Canadian for immigration lawyer process. Legit po kaya ito? Direct hire po ako sa employer ko, working sa farm. Sana matulungan niyo po ako. Ayoko pong ma-scam. Oo naman po. So, actually, maganda yung naisip niyo na mag-ingat. Po kasi maraming scammers marami din. Kasi talaga pong na-scam. Even dito sa Canada, po, na sabihin natin first world country. Marami, unfortunately pa rin ang scammers at marami pa rin na-scam. So tama lang yan na nag-iingat kayo. But anyway, para po malaman nyo kung legit scam ba yun or what, alamin nyo kung sino yung lawyer na yun. Correct. And pwede nyo yung i-search online. So meron po mga online directory para malaman kung yung lawyer na yon nandun sa listahan ng mga license nga po. So, kung hindi lumabas doon, na yon, red flag na yon. Yung for Ontario, ano nga? Pero even if lumabas yun, hindi pa nga rin sure, di ba? Kasi malay mo, nagpapanggap lang, ginagamit niya lang yung pangalan na yon. So, hindi pa rin sure kung legit ba yun talaga. The other way is, kausapin niyo yung lawyer na yun. Dapat mayroon kayong direct communication sa lawyer na yun kasi lawyer niyo siya. Dapat mayroon kayong direct relationship. So, hindi kailangan dumaan sa employer nyo or agency or what. Yung relationship na yon between you and your lawyer, direct relationship yon. So, kung hindi nyo siya nakakausap, medyo problematic yon. At saka yung 380, medyo mababa nga yun sa tingin ko. So, medyo may sabihin natin red flag ng konti. Tsaka, pangalawa din, si employer, baka siya ang nag-hire nung
lawyer na yon, so baka lawyer ni employer yun. Tapos somehow kayo yung pinapagbayad for ano man yung cost ni employer. Bawal din yun. So hindi dapat ipasa ni employer nyo yung cost niya sa inyo, di ba? So dapat siya ang magbayad nun. Pero I understand din na minsan, yun nga, kasi employee tayo, temporary resident tayo ng Canada, medyo sabihin natin vulnerable tayo, nasa vulnerable position tayo. So somehow, sa kagustuhan nating magkaroon ng trabaho or ma-extend, umapayag tayo na magbayad na lang kahit kung ano yung ipabayad sa atin ng employer, babayaran na lang natin para at least trabaho pa rin tayo. Pero supposedly nga po, hindi yun allowed. Hindi nga dapat pinapasa supposedly ni employer yung cost niya sa inyo na employee. Ayun. And just to add on what Attorney Jake has mentioned, yeah, you can always definitely check the lawyer if it's legit or not sa LSO website or Law Society of So Ontario if they are in Ontario. Exactly. Google nyo po Law Society of Ontario, and then pag nakapunta na kayo sa website na yon, you can input the lawyer's name. Yeah, so Attorney Jake, and depende then you can sa see. kung lawyer ba siya ng anong province. So as you know, dito sa Canada, yung mga lawyers regulated siya per province. So bawat probinsya may listahan sila ng mga lawyers nila. Unlike sa Philippines kasi buong bansa yun sa atin sa Pilipinas. Dito Pero dito per province. So kung saang province yun, doon nyo siya hanapin. Malamang may online directory yung provincial regulator na yun. Ayun. Okay, sana Miss Reke, nakatulong kami sa inyo. And nasa na sila? Magtanong lang po kayo. Now is the chance to actually send in your questions, and Attorney Jake would be able to address your questions for free. So please send your questions, or kahit mag-say hi lang kayo kung nasaan kayong probinsya para naman alam namin na may kasama pala kami at nanonood kayo which Let us part know of po Canada kung, or which part of the world. Yeah, let us know kung saan kayo ngayon. And kung ano yung gusto nyo makuha somehow, anong informasyon ba yung gusto nyo. Pwede rin, hopefully nga may mga nanonood sa atin na nasa labas ng Canada at babalak-balak pa lang na pumunta dito sa Canada. Kung may tanong kayo, let us know. Pero ang first step kasi ninyong kailangang malaman or sagutin is kung is Canada the right one for you, the right country for you. Okay ba dito sa Canada? May future ba kayo dito? So, kung isa kayo sa mga ganun, let us know po. Comment lang po kayo dyan. Okay? So, sige. Tapos na tayo sa mga work permit questions. We can move on to sponsorship questions. Okay, Jake, ayan. Isa pa yan sa maraming tayong makukuhang tanong about sponsorship. From Josephine sa YouTube channel ng Filipino TV. Good evening po, attorney. May tanong po ako. May French-Canadian BF for me to get the tourist visa para makarating ako dyan. At dati po akong OFW from Saudi. Yun ang legal others country like Hong Kong. Macau is tourist visa. After that, I entered China way back 2014. May visa pa po ako. Pero nag-lapse or I choose to overstay for some reason until the police caught me in my employer's house. Then I did travel documents pa uwi sa Pinas. Please help us advise what to do. Para this June, mag-apply na po si BF ng tourist visa application for me. I hope you can help us. Thank you and God bless. Pwede nyo naman pong subukan if you think it's worth it na mag-try. Kahit pa paano po, okay. Anyway, hindi ganun kataas yung chance. Ano po? Kasi as you've mentioned, meron kayong hindi magandang history na nag-overstay kayo sa China, ano? Way back 2014. Right. Although matagal na yon. So, but anyway, pagka visitor visa kasi yung apply natin from the Philippines, ano talaga yan? Medyo alanganin. Sabihin na nga natin 50-50. And based on your situation din, parang hindi din siya ganun nga kaganda dahil sa negative record. Pero wala naman din masama na mag-try para at least malaman nyo kung ano yung sasabihin ng immigration. Kailangan nyo ring i-package ng maganda yung application nyo. Kailangan nyo ring i-explain kung ano nangyari ba talaga. And ang bottom line is kailangan yung ma-convince si officer na
aalis lang din naman kayo ng Canada, bago mawala yung status nyo or bago expire yung date na binigay sa inyo. So, how you convince the officer is up to you. And if you need assistance, baka makatulong kami kasi somehow, yan ang sabihin na natin expertise namin kasi we deal with that all the time. Pero yun lang, walang guarantee po yan, kahit mag-hire pa kayo ng lawyer, hindi ibig sabihin 100% ma-approve na kayo. Pero sabihin natin, tataas yung chance nyo kesa yung kung kayo lang ang gagawa nun. So, yun po. So, kailangan nyo ng discussion, syempre, para maintindihan din namin kung ano ba talaga yung sitwasyon nyo noon at saka ngayon, para somehow mapataas natin yung chance nga. And then, the other thing is, kung seryoso naman po yung relationship nyo, maybe, mas maganda pa na conjugal partner sponsorship yung applyan. Kung namimit nyo nga rin po yung criteria doon. Pero, kaya ko yan nabanggit kasi, in terms of chances, mas malaki pa usually yung chances ng sponsorship, yung PR application. Compared sa temporary resident application katulad ng visitor visa. Medyo ironic po kasi para bang bakit mas mataas yung chances PR nga yun. Mas ibig sabihin, mas importante yun, mas valuable yun or mas mahirap dapat makuha yun, di ba? So but anyway, ganun lang po talaga yung sistema. Kulang po yung time natin para explain lahat yun. Pero yun lang po yung kailangan nating i-consider for now. Minsan, mas malaki pa yung chance kung PR sponsorship yung a-applyan. So, consider nyo po yun. Yeah, if your relationship is deep enough to Kumbaga, consider conjugal if you partner treat sponsorship. each other as husband and wife, yun. Pwede yun mag-fall dun sa conjugal partner sponsorship. Okay, thank you, Josephine. We hope we were able to address your question. Okay, we got another question about sponsorship from Rian, TikTok. From TikTok naman. Good morning, sir. Good afternoon na. My friend is in a live-in relationship with a Canadian man in the Philippines. He's still married to a Filipina in Canada, but they've been separated for a year. He doesn't want a divorce but wants to sponsor my friend as a partner. Can he sponsor her even if he's still married? Is there a chance it will be approved? Thank you, sir. Yan, I think malinaw din yung facts. So, yan, straightforward din. Pwede po. So, yan, again, yung kagandahan ng sistema ng Canada, hindi masyadong nagre-require ng mga formalities, even if may mga previous relationship or previous marriages, for as long as nag-stop naman na yon, separated na doon sa previous marriage, walang masyadong formality nga para establish yung separation na yon. And kung meron na kayong panibagong relationship, pwede nang ma-consider yon. So, I think in this case, pwede po siya na ma-sponsoran. As long as they have the right supporting document. Of course, evidence lang naman yan. So, kung mapapatunayan nyo na you've been living together as a husband and wife for at least 1 year, that should be enough. And if you need guidance, maybe you'd like to reach out to us or to any lawyer that you like. So our contact details is actually in the screen right now. Ayan, makikita niyo po yung information details, JCA Law. You can always get in touch with us through phone or through our website. Okay. Okay, another question from Gen C. Yung nag-sponsoran po ba as common law partner, pwede po ba bawiin? Parang ginamit ka lang kasi para magkapapel. Ayan, marami din tayong natatanggap na ganyan. Yes, medyo rin pong issue yan. Sabihin natin common. Sige po, discuss natin. So, yung pagbawi, pwede kung hindi pa naman na-finalize yung application. So, kung hanggat hindi pa nag-grant yung permanent residency, pwede nyo pang bawiin. So, i-inform nyo lang si IRCC na nagbago na yung sitwasyon nyo. Na kung dati kayo ay spouse,
Ngayon nga, hindi na kasi naghiwalay na kayo. So, ganun lang kabilis nga. So, unfortunately, ano. So, dito yung like breakups, ano lang siya, parang isang pitik lang ng daliri. Yun na yun. So, once na isa ay mag-decide na, separated na kayo, yun na yun. Separated na kayo nun. So, kung ganun yung sitwasyon nyo, inform nyo lang si IRCC and then yun, hindi na matutuloy yung application na yun. Ayun. Ngayon, kung ang tanong naman, kasi hindi masyadong siguro malinaw doon sa tanong, kung na-approve na yung PR, tapos gusto nyo bawiin, Pwede rin. depende. So, yun ang sagot lagi dyan. Depende. Unang-una, hindi. Kung nag-separate kayo after na naging PR. So, syempre, alam nyo naman yung relationship, unfortunately, minsan walang forever, So, kung at some point, after na naging PR, naghiwalay, well, wala na tayong magagawa doon. Kasi di ba may guarantor pa yan eh. Yun Guarantor ka. But anyway, bottom line doon is, hindi na yun mababawi just because naghiwalay kayo, So, anyway, may mga rules yan before, pero under current rules, hindi na yon relevant. Kasi somehow, kawawa din yung isa, kasi para bang mapipilitan siya to stay in that relationship para lang ma-maintain yung PR niya. So, ayaw ng Canada ng ganun eh. Pagdating nga sa relationship, gusto ng Canada is yung bawat may freedom to decide whether or not to stay in any kind of relationship. Otherwise kasi, yun nga, prone to abuse yun eh. So, yun po yung unang sagot. Kung after kayo naghiwalay, hindi mo na yun mababawi. Okay? Ayun. Pero, ito yung other side of it, kung yun nga, ginamit lang, sabihin natin gano'n. May fraud. Whether apparent yung fraud later on na lang or noon pa man, basta may fraud, possible na babawi siya. Example lang is, yun nga, ginamit ka lang talaga. Wala namang balak talagang makipagrelasyon sa'yo. How can you prove that? Ginamit ka nga. Yun nga, darating yan sa proof, sa evidence. So, we'll discuss that in a bit. Pero kung somehow may establish nyo na ginamit lang kayo, wala naman talaga siyang balak na makipagrelasyon nga sa'yo or maging asawa ka. Kung mapapatunayan mo yon, pwede yun mabawi kasi nga fraud yun and Canada will not tolerate that. Yeah. Pero the other thing is yun nga, paano mo yung ipoprove? So yun yung pinaka niyan yung pinaka bottom line diyan. How do you prove that? So medyo kailangan malalim na yung analysis diyan kasi kailangan susuriin mo yung mga action niya noon and then somehow ba may tendency ba na yung mga ginawa niya before siya maging PR is para bang yun nga mukhang planado, may plano na once na makuha niya yung PR niya may paghiwalay na siya sa'yo. So minsan may ganun eh. Pero kailangan niya rin siguro nga ng lawyer for that para ma-analyze ng mabuti. And to provide the right proof, para ma-evaluate nga din yung evidence nyo kung sapat na ba yun. Kasi syempre, hindi naman enough na i-declare mo lang na, niloko niya ako. Wala naman. Baka sabihin, kailangan nagselos mo ka lang. ng ebidensya. Kasi exactly. So, parang yan two sides of the same coin. Ang unang hinala dyan is, yung bitter ka lang kasi parang gano'n. So, sorry to say that. Kasi naghiwalay kayo, so hindi ka happy. So ngayon, gusto mo siyang gantihan, gusto mong bawiin yung PR niya, yun nga, para bang somehow, mina-manipulate mo siya na para bumalik siya sa'yo, para sabihin niya, sige na, tayo na ulit kasi ayoko mawala ng PR. So parang ganun ba? So, andun yung side na yun na yung naiwanan is bitter lang or masama lang ang loob, Pero kung maliwanag naman dun nga sa facts na para bang talagang pinaghandaan niya na just right after maging PR, maghihiwalay na kayo. Or yung iba nga, naghihintay pa maging citizen muna bago talaga totally makipaghiwalay. May ganon. Nangyayari yon. So, kung maliwanag naman yung ganong ebidensya, yun nga, pwede pa rin somehow mabawi. Kahit nga citizen na May mga kaso nga niyan actually na
naging citizen na, pero napatunayan Nabawi, na diba? Yeah. nakuha niya yon through fraud, Mm-mm. nababawi. May mga kaso po na talagang yan ang resulta na nabawi pa yung citizenship. So, Posible. Yun yung sagot dyan. Yeah. Depende. Medyo malalim po na discussion yan. Depende pero posible. Ayun. Exactly. Okay, merong nag-follow up question sa atin, Attorney Jake, si JL, yung nagtanong kanina, ano? JL Magalso. Sige, balikan natin siya. Attorney, sa October 20 na po may expire visa ko. May 6 months experience po ako sa work ko. Yung employer ko po is construction company here in Thunder Bay. What is the best way po para ma-PR ako? 1 year natapos ko po dito sa Canada. Then I got 1 year Ontario College Certificate. Salamat po ng marami. 3% unemployment rate po dito. Pwede na pa ako sa RCIP kahit 6 months or more ako. Yes po. So mukha namang pwede. So ang kagandahan yan sa Thunder Bay. Thunder Bay. Meron na nga silang nilabas na listahan Oo. ng mga We need to check. employer. Yeah. So check nyo kung kasama ba doon yung employer nyo. If not, sabihin nyo lang doon sa employer nyo. Kung willing nga si employer nyo na suportahan kayo, sabihin nyo sa kanila na magpa-register sila doon. So ang pinaka-requirement lang naman po sa RCIP is yung job offer ng employer nyo na designated employer. So kumbaga, naka-register si employer nyo. So that's one. The other requirement is dapat meron kayong recommendation from the community itself. So, alamin nyo din sa website ng Thunder Bay paano kayo makakuha ng ganong recommendation. Ang kagandahan din po sa inyo is nandyan na kayo, nandyan na kayo nagtatrabaho. So, I would say po na mas malaki yung chance ninyo compare dun sa iba na nasa labas ng Thunder Bay. Kasi hindi naman yun talaga requirement na nandyan kayo sa Thunder Bay. Pero I would say, advantage yan kasi yung Thunder Bay community nga po, yung mga decision makers doon, mas malaki ang chance na i-recommend kayo kasi alam nila na taga dyan na kayo, so mas less yung chance na iiwanan nyo sila once na makuha nyo na yung PR nyo. So yun po, medyo nasa magandang sitwasyon kayo, I would say. And then kung 3% lang ang unemployment rate sa Thunder Bay, pwede kayong applyan din or yung employer nyo pwede mag-apply ng LMIA. So yung rule, hindi nag-a-apply sa kanila. Yung tungkol sa low wage stream na hindi ipaprocess pag mataas ang unemployment, hindi yun applicable sa inyo dyan sa Thunder Bay kasi nga below 6% naman yung unemployment rate. So somehow kung very supportive po yung employer nyo, I think you're in a good situation. Yun. Okay, so check po yung website, JL, for Thunder Bay, and then advise your employer. Sinabi ni Attorney Jake, okay? Thank you. We got another question from, sino ito? Joy. Hello, sir. Nasa 60 days of no status na po ako. LMIA still in process. Meron po akong daughter, 17 years old, going 18 this year. If ma-approve po LMIA ko, can she still be under my application po? So, unang-una, kailangan maparestore po tayo ng status. Ano po? So, 60 days kayo, meron lang tayo usually 90 days to restore the status. And kung may LMIA naman, so baka pwedeng applyan ng work permit based on that LMIA. Kung meron na, I'm not sure kung lumabas na nga ba. Hindi pa lumabas, pero pwede na yun proof na merong LMIA in process. So, possible po Oo. na makapag-apply kayo ng work permit at saka ma-restore yung status nyo. Yung sa daughter nyo naman, separate application po yun. Always separate yung application na yun. Pero, it can be, it can be related to your application or your situation kasi nga minor pa siya. So, dependent siya sa inyo. So, kung ano yung sitwasyon nyo, makaka-apekto sa kanya. So, kasi as a student, syempre, or as a minor, dapat merong nagpo-provide sa kanya ng support. Ikaw yun. And then, kung wala kang trabaho, pwedeng ma-compromise yun nga, hindi nyo ma-convince si officer na kaya nyong tustusan yung mga financial needs ninyo dito sa Canada unless na makapagbigay din kayo ng support letter from family or friends
So, but anyway, yung situation nyo at saka yung application ng daughter nyo, may relationship yon. Okay? Pero yung application niya, separate application yun. Okay. So, Joy, sana nasagot namin yung question mo. So, you still have 30 days to restore your Yes status. po, sana po maagapan pa, Oo. ma-restore pa yung status nyo. So, ingatan niyo po yun at kung pwede na kayo mag-apply ng work permit, applyan niyo na para hindi kayo And mawalan then, ng yeah, status. pag nakuha nyo po yung work permit, then lalaki po definitely yung chance ng daughter nyo na makapag-stay din sa Canada. Okay. Thank you. We got another question from Adele Ramos. March 2024 pa po ako nag-submit ng Expression of Interest, EOI, and nakapag-renew na ulit last month. Still no draws for OINP International Student Stream. And looks like mababa pa rin ang pag-asa. Toronto-based po ako. Naku, pasok ka na dito sa bagong ano. Yes po. Yeah. So, by July, kailangan nyo po mag-resubmit. Si employer nyo basically, kailangan mag-submit ng profile or application Yeah. or expression of Kasi yung interest. International Student Stream is under that employer job offer. Right. Oo. So, ganun po talaga. Unfortunately, even sa OINP, competition-based pa din siya. May mga point system pa din and depende pa rin sa Ontario government, syempre, kung sino yung pipiliin nila. Last time nung nag-draw sila, ang pinili nila, yung location-based. Yeah, location-based, northern. Yes po. So, kumbaga, kung Western. depende kung nasaan kayo dito sa Ontario. And inuna po ng Ontario government, yung medyo malayo sa city, malayo sa Yung mga Toronto. secluded. Yes po. So, yun lang po. Depende kasi yan talaga sa kung ano yung gusto nilang unahin. And then, ano nga rin po, yung slots ng provincial nominations is 50% na lang compared sa Yeah. last year. So, talaga pong Binabaan nila. in terms of chances, bumaba po talaga yung chances natin. And if ever you need additional advice, yun nga po, lagi kong sinasabi din, yung French po, baka gusto nyo nang i-consider. Learning French right now can be a way out for you or can be your ticket to become a permanent resident. Ayun. Meron siyang follow-up question, Attorney Jake. Sige po, For clarification po, LMIA application and work permit application after LMIA are two different processes po. Tama ba? Correct. Yes. Yeah, LMIA and work permit are two different. Tama po Tama yan. yun. Pero related, but different. So, yung LMIA po, sa ano po siya? Sa employer nyo. So, yung LMIA po, yun yung proof na yung employer nyo is pwedeng mag-hire ng foreign worker. Otherwise po kasi, hindi pwedeng mag-hire ng foreign worker ang isang company. Yun nga po, without the LMIA. And just to give you some other information po, para bang pinuprove nila sa government na inuna nila yung PR at saka citizen ng Canada before sila mag-hire ng foreign worker. Which makes a lot of sense po. Siyempre, unahin muna yung citizen ng Canada, di po ba? At saka PR din. Kasi nga, yung PR is parang citizen na rin yung privilege nila. So, yun lang po. Gusto lang ng Government of Canada na bigyan ng priority yung PR at saka citizen. And si employer, once na ma-demonstrate niya na at least binigyan niya naman ng priority, naghanap siya ng PR or citizen, it's just that wala siyang nakita, then pwedeng ma-approve yung LMIA. So that's the first step. Pag may LMIA na, yun naman na po, pwede nang applyan ng work permit. So typically po, yung mga work permits, kailangan talaga ng LMIA. So yes po, two separate process but very much related. Ayun. Okay. Thank you, Joel, for your question. Adele. Si Adele pala yun. Meron pang humabol. I think we can still answer this question. From Ami Agulay James. Attorney, ilang months po kaya bago manominate sa AAIP? Atlantic. Alberta. Ano nga ba Yeah, yung mga, anyway, yung mga nomination programs po, hindi natin, mahirap i-predict po yan eh. Depende kasi talaga yan sa province. Wala naman, karamihan, sa pagkakaalam ko, hindi naman sila naglalabas ng information tungkol dyan kung next month or this date nominate kami. Wala silang nilalabas na gano'n na
information eh. So parang surprise na lang din talaga yan pagka nag-nominate sila. And then, yun nga po, since binawasan yung allotment ng nomination na program, so lumiit po yung chance natin na ma-invite, ano po. And lastly po, yun nga, competition pa rin talaga kasi siya. So, hindi porke na, yun nga, may profile kayo or may expression of interest is Pasok na agad. pasok na kayo or Yeah. may invite kayo or mananominate at some point. Depende kung nasang ranggo ba kayo. Kung nandun ba kayo sa taas, ay at least meron kayong gandang tsansa. Pero kung hindi, yun po para siya ngang purgatorio na you can wait there forever. So, unless na may mag-improve, maaring mas takpo tayo doon. Okay. So, meron siyang follow-up additional information. Nag-apply po ako ng AAIP last April, first week, at matatapos na po status ko sa August. Nako, ayan. Medyo malapit na nga po, ano? So, yun po ang... Ingatan lang po yung ano. Yes po. So, status. yun lang po. Maintain your status. And kung hindi na po natin ma-maintain, consider nyo rin po mag-exit. Sabihin natin temporary setback siya. Hindi naman din porque nag-exit kayo, hindi na kayo makakabalik. I would say nga na mas malaki yung chance nyo na makabalik for as long as hindi kayo nag-overstay. So, magandang record po yun. Hindi lang po talaga maganda ang sitwasyon natin sa ngayon, ano? Pero that can improve soon. Hopefully nga po in a few months. Abang-abang lang po sa mga balita. Monitor nyo din lagi yung nangyayari nga ngayon sa tariff. Ano? Kasi I would say po na critical yung issue na yun. Ano? Yun kasi yung nagbibigay sa atin ngayon dito sa Canada ng malaking uncertainty. So if you would like to know, ito, at least yung COVID, medyo familiar tayo. Yung COVID, malaking epekto sa ating lahat noon. Buong mundo yun. And then somehow nga, nakakaraos na tayo doon. Medyo matagal na rin yung COVID, di ba? Nakakaraos-raos na tayo. Pero ito naman yung panibagong problema or issue. Itong trade war with US. And sabi din ng mga economists nga, yung epekto nun could be actually worse than COVID kung magiging full-blown trade war siya. Sa ngayon naman, medyo nako-contain naman. So, yung mga government officials natin, they're always trying and to during the last G7, work on it. Yes po. Tsaka yan, discussions. may meeting sa Alberta, dito sa atin, sa Canada. Ano po? Yung mga G7 countries, para nga po somehow magawa ng solusyon yan. Pero for now, hindi pa klaro po Yun ang unfortunate. Hindi pa klaro. Again, parang may dark clouds nga sa ngayon. Hindi pa natin sure kung itong dark clouds na ito, tutuloy-tuloy ba ito magiging bagyo? Yeah. O magki-clear up lang naman to later on. So, hindi natin sure sa ngayon kung saan yun patutungo. Okay. So, but let's be positive. Sana naman maayos nila yung, So, yung mga issues na yan. Hope, at least. May hope pa rin naman na gumanda ang sitwasyon. Oo. Okay. So, ayun. Sana nasagot namin, Arnie, yung question mo. Bumalik si Adele. I didn't see the earlier part of the live stream po. Summary lang po sana why I had to reapply for OINP this July. Sige po, para po kay Adele. Ulitin natin ng konti. Kasi may bago pong change sa OINP program. So by, tingnan natin yung timeline. By July 2nd. By July 2, may bago na pong portal. So yung mga yung may mga profile or expression of interest, sa ngayon, mawawala na po yan by June 21 or 22. Mawi-withdraw na yun. Automatically withdrawn. So meaning you have to reapply. Yun nga lang, yung reapplication, ibang system na. Unlike before na kayo mismo yung gagawa ng expression of interest, si employer nyo na po yung mag-i-initiate nun. So yun lang naman po yung changes. So yun po, i-inform nyo na po si employer nyo para at least makapaghanda na. Kasi by July 2, pwede na silang mag-resubmit. Okay. Sana nasagot namin, Adele, yung question mo. And you can always go back. This is a recorded, FB Live. You can always go back to the previous discussions after this live, no? So, nandyan lang siya sa Facebook. And I believe Filipino TV will also be posting it sa YouTube channel nila. Right po. Okay.
So, I think that's it for now. We still have a couple of questions from our previous episodes na Pwede hindi natin nating nasagot. Pwede pa sagutin. bang isa? One short Meron question pa? siguro, pwede pa nating ihabol. Okay. From Star, I'm single, no kids. My parents passed away already. My brother is here as a temporary foreign worker. Yung brother ko lang ang relative ko. Pwede ko ba siya sponsor kahit andito na siya? Mukhang pwede po, mukhang maganda yung facts niya. Wala siyang, single siya, wala siyang anak, wala rin siyang kamag-anak. Nag-pass Both away yung parents nila. Unfortunately, wala na din. Mayroon siyang kapatid. Mukha pong pwede. So, mayroon pong ganyan. May rule na ganyan na kung ikaw ay PR or citizen at wala ka nga pong kamag-anak dito sa Canada, pwede mong sponsor ang isang kamag-anak mo kahit overage na siya. Usually kasi pwede mo lang sponsor yung dependent mo, yung minor dependent usually. Pero in this case, kasi nga wala kang ibang kamag-anak, saka wala kang nga rin pong anak, pwede mo siyang i-sponsor yung kapatid As lone mo. Canadian. Lone Canadian. Yeah. So, pwede po yan. Try niyo po. Yeah. So, based on the basic information you mentioned, Star, pwede. Okay. So, we ran out of time. So, anyway, isend nyo lang po yung mga questions nyo. Sige po. Or you Balikan can po namin also, yan next week. yes, you can still post your questions and babalikan po namin yan. And again, magkita-kita po tayo again next Wednesday. Dito lang sa Immigration at iba pa kung saan i-discuss namin yung mga concerns nyo about immigration and legal matters. Thank you po. Have a good day. Salamat po. Until next week.